hayaan mo siya. Hayaan mo siyang manigas sa lamig na pinili niya. Tsaka yung pain, nandyan yan eh. Tsaka yung mamiss siya, andyan yan, di mawawala yan. Pero kailangan mong hawakan ang bayag mo o kailangan mong lakihan ang bayag mo para kalimutan siya ng tuluyan. Nag-aangas-angas ka nakipag-iwalay, tapos i-stalk mo naman pala. Dapat alam niya kung paano mag-submit bilang babae. And dapat default niya yun. Na babae siya, dapat nagsasubmit siya sa lalaking binoyfriend niya. Like I said, mga ropa, pag hiwalay na, tama na. What's up mga ropa? Finally, nakapagmotor ulit tayo dahil hindi umuulan. Yun, 400 pa. May laman pa mga ropa. But anyway, hihinto muna tayo sa gilid dahil meron akong babasahin sa inyo na isang liham. Traffic na naman, no? Kaya tayo nagmotor mga ropa kasi napaka-traffic. Sobra. Sir Suplado Moto, curious question lang sir. Do you think yung mga ex, especially women, loves to observe quietly? Yes, of course. Like stalking your account sa Sokmed gamit ng dump accounts? Yes. Ako kasi yung nang iwan sa relationship dahil sa attitude niya. And na-curious lang ako kasi may piniplex na siyang car guy sa mga stories niya. Sa lahat ng platform, mabilis din na pangyayari. Like 2 to 3 months pa lang kaming naghiwalay, piniplex na niya. Hide my identity na lang sir. May nabasa lang din kasi ako sir sa Women Nature na women tend to perform after breakup. Okay, hindi ako niniwala sa tend to perform. Syempre, lahat naman tayo gagawin ng lahat para maka-move on, di ba? Para maibsan ang sakit na nararamdaman. Pero ako ang curious sa'yo. Bakit ini-stalk mo pa rin yung ex mo? Or bakit nakikita mo pa rin yung pineplex niya? Di ba? That's the question, Rope. Doon ako curious. Kasi, ibig sabihin, friends pa rin kayo sa social media. Di ba? And, kung ikaw ang nakipaghiwalay, bakit you're still fucking care? Di ba? Kung talagang wala na para sa'yo yung nangyari sa inyong dalawa or dahil nakipaghiwalay ka na, dapat talagang umarte ka na wala na talaga sa'yo. Di ba? Kasi kung ganitong question, it's obvious lang na you still care, bro. And you want to know. Well, kagaya na sabi natin, women do monkey branching, di ba? Nakikipaghiwalay sila sa atin, matagal na. Pag nakipaghiwalay sila sa atin at nakahanap na ng iba agad-agad, ibig sabihin, matagal niya nang kausap yun. Naghahanap lang siya ng right timing para hiwalayan ka. Nakikipaghiwalay na sila emotionally, mentally sa atin. At ang tanging naiiwan physically. Kaya minsan or kadalasan kahit kasama mo siya, parang andun yung katawan niya pero isip niya lumilipad. Or kahit nagsisex kayo, parang wala na rin. Pero yun ang pang-cover na hindi mo mahalata na ayaw niya na sa'yo. Makikipag-sex pa rin siya sa'yo. Or maybe nakikipag-sex na siya dun sa guy and nakikipag-sex siya sa'yo para at least maganda yung exit niya. Pwedeng ganun. Kasi nga, wala na siyang feelings para sa'yo. So ngayon, dahil na fed up ka na sa ugali niya or sa mga pinakikita niya, nakipag-iwalay ka. Pero, ang malaking katanungan para sa amin na mga ropa mo, bakit alam mo yung mga ginagawa niya at bakit alam mo na meron siyang car guy na pineplex ropa? So ibig sabihin kinakati ka rin na tignan siya. So ibig sabihin yung sinasabi mong pang stalk na ginagawa ng mga kababaihan, ginagawa mo rin ropa. Like I said, mga ropa, pag hiwalay na, tama na, di ba? Kasi ang hirap sa atin, pilit yung inaalam kung anong ginagawa nila kasi nga wala kayong ibang options. Yun lang yun. Wala kayong ibang options at invested kayo doon sa babae na hiniwalayan nyo. At ito pa, kahit may options minsan ng mga lalaki, same pa rin. Pag invested ka ng too much sa isang babae, kahit marami kang options, kadalasan wala pa rin kayong pake or wala pa rin tayong pake. Kasi nga invested tayo ng emotions dun sa nakipaghiwalay sa atin or dun sa iniwan natin. Ropa, sabi mo 2 to 3 months na kayong hiwalay. Ano yun, di ka sure? Dapat tanda mo yun kailan mo siya iniwanan.
Or kung hindi mo man tamda, much better kasi wala ka ng pake talaga. Pero yung malaman mo na may pineflex ang car guy, isa lang nakikita ko. Either nami-miss mo siya or gusto mong makita kung tama ba yung decision mo, Ropa. Gets? Oo, ang mga babae gumagamit ng dump yan talaga. Kasi ang reasons nila dyan, yung mga gusto kong i-post na hindi pang main, dito ko ipopost. Pero ang pinaka-use talaga yung dump na yan is to stock. Di ba? Siyempre hindi naman naaaminin yun eh. Sino ba umamin sa gano'n na gagawin ko mang stock? Sasabihin ko ba sa'yo? Ay gagawa ko na isang account para may pang stock ako. Di ba? Walang yung babae nga amin ng gano'n. At alam nyo naman ang babae not accountable. Gets? So sa sinasabi mo naman na ang babae tend to perform dahil may nabasa ka after the breakup, tend to perform, syempre kahit naman lalaki. Di ba? We will do everything just to numb the pain or to void, 'di ba? The pain na meron tayo or na yung nararamdaman natin. Kasi mahirap ano yan eh, mahirap alisin yan eh. 'Di ba? Kasi nag-invest ka diyan eh. Nakakasama mo yan ng ilang months or ilang years, kung ilang taon man kayong dalawa. Kaya ang mapapayo ko sa iyo, Ropa, tumigil ka sa ginagawa mo. Kasi it doesn't help you, okay? Well, kung gusto mo talaga siyang i-stock ng i-stock para mapatunayan mong tama ka, ako na nagsasabi sa'yo, kung may attitude yan at alam mo at maraming beses ka na nagbigay sa kanya, maraming beses ka nang umintindi or nang intindi at wala naman nagbago sa kanya, then hindi mo na dapat mag-aksaya ng panahon yan kasi hindi magbabago yan. Kahit sinong lalaki ang magsakripisyo para dyan, walang kinalaman yung lalaki doon kasi nasa babae yun. Kaya nga sinasabi nila na magpapaka-submissive ako pag yung lalaki very dominant or dominante or talagang superior siya sa akin, doon lang ako magsasubmit. That's bullshit. Teka, naalala mo ba kami sa pagsasubmit mo? Ikaw babae ka, ikaw nakakakontrol ng emotions mo, hindi naman kami. Di ba? Isang malaking kagaguhan na magsasubmit ng isang babae at sasabihin niya, magsasubmit lang ako sa lalaki na talagang dominante or superior sa akin. That's bullshit. Anong kinalaman na pagiging dominante ng isang lalaki? Or anong kinalaman na pagiging dominante mo? Di ba? At pagiging superior mo sa buhay para lang mag-submit siya. Kasi unang-una, dapat alam niya yun. Dapat alam niya kung paano mag-submit bilang babae. And dapat default niya yun. Na babae siya, dapat nagsasubmit siya sa lalaking binoyfriend niya or sa lalaking binubukakaan niya ng legs niya. Di ba? Or dun sa lalaki na nagbigay ng relationship sa kanya. Nagigets niyo mga Ropa? Ropa, come on man. Biruin mo 2 to 3 months na pala kayong hiwalay. Bakit updated ka pa rin sa mga nangyayari sa kanya? Di ba? Diyan pa lang talon-talo ka na eh. Nag-aangas-angas ka nakipag-iwalay tapos i-stock mo naman pala. Don't tell me sinabi lang ng tropa mo. Kahit pa sinabi ng tropa mo, wala ka pa rin pake. Di ba? Kahit ilusot mo sa akin, Ropa, sinabi lang sa akin ng ano ko yan, ng tropa ko yan kasi friends sila sa social media. Wala akong pake. Why you still need to ask me? Di ba? It seems like it's still bothering you na meron siyang car guy. Ito ang hirap sa mga babae. Akala nila, since women are not accountable, ang gagawin nila, instead na matuto sila sa past relationship nila, dahil nga may issue sa kanila na lagi silang tinatama ng boyfriend nila, ang end up, babalik at babalik sa dating ginagawa nila. Di ba? Isipin nyo mga Ropa, meron na ba kayong ex na hindi nagpa-follow ng lalaki sa social media? Tapos biglang nagulat ka, meron na siyang pina-follow. At eto pa, pag yung masyadong tahimik, yung pinalo niya at yung nag-follow sa kanya. Gets mo? Usually, ang lalaking may gusto sa babae, pag inaccept yan, mangi-stalk yan, magla-like, di ba? Or magko-comment ng kung ano-ano. Pero pag yung bago niyang follower or yung nag-add sa kanya or yung nag-follow sa kanya, tahimik masyado, pwedeng ibig sabihin, eto na yung lalaki na ipapalit niya sa'yo. Gets? Kaya mga Ropa, pag mga ganyan ng mga babae, puta, wag nyo nang pag-aksaya ng panahon. You've done your part. Okay? Nagawa mo na yung part mo, hindi mo na kailangan dagdagan pa kasi hiwalay na rin kayo or wala na rin kayo. Di ba? Nakipaghiwalay ka, tapos ini-stalk mo kasi gusto mong malaman kung tama yung decision mo. Dapat inisip mo muna kung tama talaga. Tsaka yung pain, nandyan yan eh. Tsaka yung mamiss siya, andyan yan, di mo mawala yan. Pero kailangan mong hawakan ng bayag mo o kailangan mong lakihan ng bayag mo para kalimutan siya ng tuluyan. Gets? Oo, hindi madali. Lalo na kung may feelings ka sa kanya.
Hindi naman mawawala yun, Ropa, at hindi natin maialis yun. Kasi baka sabihin nyo naman, grabe naman ito sa suplado mo to, kung magsalita parang walang emosyon. Of course meron. Pero ang sinasabi ko dito, harapin mo na lalaking lalaki na may bayag ka. Natural yun eh, mamimiss mo, masakit sa'yo yung ginawa mo, hiniwalayan mo. Kumbaga, ang gusto mo lang naman mag-work yung relationship nyo, kaso hindi siya sumusunod kasi nga may attitude siya, ang dami niyang reasons, di ba? Tsaka mga babae, mga Ropa, gagawa ng way yan para makuha yung atensyon mo. Talagang kung ano yung mga let's say, hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nagpapansinan, eh gustong-gusto ka niya. So yung mga binabawal mo sa kanya, most likely, pwede niyang gawin ulit para lang ma-stimulate yung emotions mo or para lang makuha yung attention mo. Kasi lalo na kung kilala ka niya, na lagi ka nagre-react sa mga bagay na ginagawa niya. Di ba? So ngayon, yun yung gagamitin niya sa'yo para mag-react ka ulit sa kanya or para makuha niya uli attention mo. Pero ako na nagsasabi sa'yo, Ropa, wag. Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang manigas sa lamig na pinili niya. Di ba? Nilib mo na siya, sinabi mo na sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin. At unang-una, kung napulot mo siya sa kalsada, gusto mo siyang baguhin at nakita mo na bago mo naman siya, at pero hindi niya talaga maalis yung pangkalsadang ugali niya, then hiwalayan mo na or bitawan mo na. Maliwanag ba, mga Ropa? Kahit anong sakit or kahit anong pukinang inang kaartehan mo sa buhay ang nararamdaman mo dahil sa ginawa mong pang-let go sa kanya, kailangan mong mas maging matigas or you need to be bigger than your fucking emotions. Nakalimutan siya dahil wala kang benepisyong makukuha sa kanya. Dahil lalo ka lang mauulol pag patuloy mong ini-stalk ang social media niya or patuloy mong tinitignan kung tama ba ang desisyon mo, Ropa. Ano tayo gawin natin dito? Mga Ropa, pag iniwan nyo na, huwag nyo nang balikan para kayong mga gago eh. Pinasahin nyo yung oras nyo eh. Mag-focus na lang kayo sa sarili nyo. Diba? Ibig ko sabihin, mag-focus kayo sa sarili nyo. Kahit hindi lang puro kasiyahan, hindi lang puro growth, okay? Dapat andun pa rin yung namnamin mo yung pain. I mean to say, hindi mo naman dapat i-romanticize. Ang ibig ko sabihin dito is, tignan mo, maging aware ka kung saan yung mas masakit sa'yo, kung saan yung mas iniinda mo, kung saan yung parang natitrigger ka, para at least aware ka. Di ba? Kung bagay emotions natin, pwede natin maging tropa yan kung alam natin kung paano sila kontrolin. Okay? Tsaka ang emotions, hindi mawawala yan hanggat buhay ka. Maliwanag? Lalo na pag nakikinig ka ng mga music, nanonood ka ng mga K-drama, puta. Kaya tigilan mo yung mga kaartehan sa buhay, lalo na kung lalaki ka. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Di tayo makasigit. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa. Wala ako, tapos na dun. Pati pa rin pala dito.